Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala na ba ito? Libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin ngayon for today's reflection. Ang dasal na Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, dito sa lupa, para ng sa langit. At bigyan mo kami ng pagkain sa araw-araw. So, bakit ganun ang tinuro ng ating Panginoong Yesus? Bakit araw-araw ang sinabi niyang bigyan mo kami ng pagkain? Ba't hindi niya sinabing linggo? Linggo-linggo, di ba? O isang buwan na. O isang taon na, bigyan mo na kami, Lord, ng isang taong pagkain para di na kami magutom. Di ba? Bakit hindi niya yun sinabi? Kasi nga, para araw-araw, ang gusto ng ating Panginoong Yesus ay magkaroon tayo ng relasyon, makipag-ugnayan sa Kanya. At hindi natin siya makakalimutan. Diba? So, nung panahon ng, ni Moises, guys, kung maalala nyo, habang sila naglalakbay mula Egypto papuntang Israel, yung kanilang promised land, 40 days silang naglalakad, 40 years silang naglalakad doon. Siyempre nasa disyerto, di ba? Yung mga tao, gutom. Eh, ang tagal na nito, sigado wala pa namang 7-Eleven yung time na yun. Lahat sila gutom. Siyempre, ano sabi ng Diyos? Pinadalahan sila ng mana. Yung mana sinasabi, pagkain nila araw-araw yun. Binibigay. So, nung binigyan sila ng ating Diyos ng mana, merong iba doon, kumuha ng higit sa kanila. Ang sabi kasi, magpapadala ako ng pagkain, kunin nyo lang kung ano yung pangangailangan nyo. Sabi ng Diyos. Kaya nga, nung nagpadala na siya, merong iba doon, hindi nagtiwala sa ating Diyos. Sabi nila, naku, mamaya, bukas, di na yun magpapadala. So, yung kakainin ko ngayon, bukas hanggang kinabukasan, kukunin ko na. Diba? Kumaga sa relief guys, diba? Pag nagbibigay sila ng ayuda, kung may isang sakong bigas na ibibigay, tsaka isang grocery, so gusto mo, 2 sako na kung talagang ikaw ang tatanungin, diba? At 2 plastic din ng grocery para sa pamilya mo. Kasi ayaw mo na magutom ka. So, ibig sabihin, yung nagsalita, nung sinabi ng ating Diyos na kunin nyo lang sapat araw-araw, hindi sila nagtiwala sa ating Diyos. Kaya nga ayon sa Pilipos chapter 4 verse 19. At dahil na kay Kristo Jesus, ibibigay sa inyo na aking Diyos ang lahat na pangangailangan nyo mula sa kasaganaan ng kayamanan niya. Yun guys, napakalinaw, di ba? Lahat daw ng pangangailangan natin ay kanyang ibibigay. Kung may tiwala ka sa Diyos at kung pangahawakan mo yon, ay talagang magkakatotoo. Pero minsan, di ba, nagiging selfish, di ba? Kagaya ng sinabi ko kanina. So, imagine guys yung kwento kaninang Moises. 40 years silang naglalakad sa disyerto. Hindi sila nagutom. Talagang araw-araw silang pinadadalhan ng ating Diyos ng kanilang mga pangailangan. So, sa modern time natin ngayon, ganun din. Hindi naman nagbabago ang Diyos eh. Kung maniniwala ka lang at magtitiwala sa Diyos, at siyempre, kailangan mo namang kumilos, guys, di ba? Hindi naman pwedeng nagtiwala ka sa Diyos na yung pangangailangan mo, ibibigay niya. Hindi naman sa genie na ihulog na lang kagaya nung kinukwento ko sa inyo na mana. Ngayon iba na, siyempre, hindi naman niya ihulog yun para, ito yung isang bigas mo. Ito yung grocery mo. Ito yung ulam niyo. Isang rep, papadala ko. Di ba? Na may laman ng manok, baboy, baka. Hindi naman ganun. So, ang ibig sabihin nun, magtiwala ka at maghahanap ka. Gagawa ka ng effort mo, natural, magtatrabaho ka. At yung trabaho mo na yon, yung binagkaloob sa'yo na trabaho ng Diyos, yun ang magbibigay sa'yo ng pagkain na kailangan mo araw-araw. Hindi ka niya pababayaan. Basta't kumilos ka lang,
Yung ano natin guys, bilang sa Pilipino, di ba kasi ba yan, na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, siyempre, gagawin natin yung part natin. Hindi basta-basta nabasa natin to, di ba, sa Pilipos 4, chapter 4, verse 19, na ibibigay ang Diyos lahat ng pangailangan. Siyempre, kumilos ka rin. Di ba? Yung lakas mo, gamitin mo. Kaya nga binigyan tayo ng lakas para maghanap buhay at meron tayong kitain at meron tayong ibibigay sa ating pamilya. Di ba? Yung iba naman, binlas ng marami. Di ba? Higit pa sa kanyang natanggap araw-araw. Kumbaga, sobra-sobra yung pagkain mo. Kung yung isang pamilya, isang kaban lang ang nakabakanting bigas nila dyan o naka-stock, ikaw 10 kaban ng bigas. So, yun ang sinasabi ng Diyos, mamigay ka. Diba? Tumulong ka. Kasi nga, sobra-sobra na. Diba? Dadalawa lang kayo ng mag-asawa at isang anak. May 10 kaban ka dyan, yung kapitbahay mo, walang masahe, nangihingi. Bigyan mo naman. Diba? Kahit 2 kilo, at least sa isang araw, nakaraos sila. Diba? Kasi hindi naman natin sinasabing ini-spoil mo sila. Hindi, talagang marami pong maralita na minsan wala namang kakayahan, lalo na yung mga matanda na, di ba? Hindi na makakapagtrabaho, senior na, pero mahirap pa rin. Marami sa atin dyan, lalo na sa probinsya. Yung nangihingi na lang sa mga anak, sa mga apo, dahil nga wala nang kakayahang kumita. Yun. Angkop to sa binasa natin ngayon. Dahil nga, hindi na siya pwede magtrabaho. Wala na siyang kakayahang kumita dahil siya sobrang katandaan na. At yung katawan niya mahina na. Yun ang mga tinutulungan talaga. Pero yung malakas ka pa guys, tapos standby ka lang dyan, inom dito. Di ba? Yosi doon, gumagastos ka pa sa yung bisyo. Tapos nag-online sabong ka pa o kung ano pa magsugal yan, pinapasukan mo. Talagang hindi para sa kanya ito. Di ba? Iba na yon. Kumbaga, pabigat ka na sa pamilya mo. Kaya sa kapatid natin na nanonood sa aking vlog, na may matinding karamdaman, problema sa pamilya at problema sa pinansyal, sabayan mo ako sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yun. Ay kanyang ipagkakaloob sa tamang panahon. So tayo manalangin. Lord, bless niyo po ang kapatid naming nanonood sa aking vlog. Stage 4 cancer na, Lord. May taning na po sa buhay. Matagal ng bedridden, Lord, sa ospital, sa kanilang bahay, at yung ano pa mang uring karamdamang bumabalot sa kanyang katawan. Hipuin niyo po, Lord, ng inyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po, Lord. Tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman. Ibalik ang kanyang lakas para sa kanyang pamilya. Ganon din po sa mga relasyong nagkawatak-watak, nagkasira-sira dahil sa hindi pagkakaunawaan. Pagbigkis-bigkisin niyo po muli ang magandang samahan o relasyon ng kanilang pamilya. Lalong-lalo na, Lord, sa financial na karamihan po, o halos lahat kami, nangangailangan nito. I-bless niyo po, Lord. Lalong-lalo na, Lord, yung mga walang-wala po, ultimong pambili ng 1 kilo ng bigas, 1 lata ng sardinas, pambaon sa mga bata, pamasahe, pambili ng gamot na kailangan. Lord, bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. Alam naman namin, Lord, na kayo ang nagpo-provide sa lahat ng aming pangangailangan. Basta't kami magsikap at kumilos sa aming kalakasan. So, ang lahat ng ito hiniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Jesus. Amen and amen. To God, all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Thank you very much po.